tsaka yung tax records and bank records ni VP Sara. Gaano to ka-importante sa inyong trial po? Well, ang napagkasunduan natin, di ba, binalik namin yung BIR records kasi only the President can do that, na pwede namin silipin, or kung yung mismong tao na yung may-ari ng ITR or record, ang pag sinabi niya buksan, but this time the President said yes. Pero dati sinuli namin because malinaw naman, we cannot just open it, di ba? Again, with the approval of the President, then ibig sabihin, pwede na ho namin silipin yun kasi meron na pong basbas, wala po sa Malacanang. Gaano po ka-importante sa isinasagawang impeachment trial yung ganitong mga financial records po ng ini-impeach na opisyal? May pros and cons yun actually. Yung pros is like, sabihin na lang natin, kami as senator judges, then makikita natin yung sinasabi kong yung mga kayamanan nila, ni Bibi Sara, ng kanyang husband. Doon natin makikita kung kaya nga po atras tayo siguro kung maaari hanggang yung mga bank statements etc. na even before she became the mayor, para makita po natin, masubaybayan natin. Kung talagang from the very start, ganun nakalaki yung kanilang assets and liabilities, then meron tayong pagbabasihan. Kasi kung sasabihin natin wala, puro lang tayo kwento, paano natin mapapagbasihan, di ba? Para magiging hearsay na bakit umabot siya ng ganitong amount. Doon may parang history doon sa mga binabayaran nilang taxes. Makikita natin na, malaki naman pala talaga binabayaran nila. So what's wrong with this, di ba? Doon natin makikita, parang snapshot nung nakaraang taon kung magkano na yung binabayad nila. Kasi rather na bubuksan mo lang ngayon 2024, 2025 o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita, biglang sumulpot na lang dyan para may babase natin, may babangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR. So, yun po yung pros. Pero yung cons din, kung hindi pala, biglang lumaki yung assets, liabilities, yung taxes niya lumaki in this past few years lang. So, questionable. Kaya we really want to find out, the senator judges wants to find out na kailan ba nag-umpisa ito, yung kanyang wealth, diba? Yung yaman, magkano na ang kinita niya over the past several years. So, importante po yun. So this will give picture. Exactly. Yun po yun eh. Parang babalikan mo eh. For how many years yung mga binabayaran niya ng taxes. Rather than bubuksan lang namin kaagad, wala kaming pagbabasihan. Paano namin babasihan yun? Paano namin sasabihin na ito tama ito o mali ito kung wala kami, hindi namin babalikan yung mga BIR records? Sir, can we get your comment lang doon sa binigay na manifestation ni Senator Marcoleta asking the Senate to parang find ways kung paano sila makakasali, participate sa impeachment trial? Silang dalawa ni Senator Jinggoy, but si Senator Marcoleta yung nag-manifest. We're going to talk about that sa susunod naming caucus siguro, but initially may nag-open na yan yesterday when we had a caucus. So obviously Senator Mix, pero naibala yung topic. Pero pag-uusapan definitely namin yan. Kasi paano senators pa rin yung mga yun, di ba? Si Senator Jinggoy was only suspended, pero si Senator Marcoleta wala pa. So, for me, personally, why not, di ba? Bakit hindi sila pwedeng mag-attend ng trial? What are the options? Like, ipapaalam sila sa court para umattend personally o via Zoom? I guess nasa court na po yun kung papayagan mo sila. Pero still, dapat may consensus po ang majority at saka minority regarding that matter. I believe next week po pag-uusapan niya. Pero kayo, Sen, okay sa inyo umattend silang dalawa? Senador pa rin po naman sila, di po ba? Ay binoto sila ng taong bayan. Why not? Unless, except siguro kung convicted na sila, kung nagta-trial pa lang naman, di ba? Innocent until proven guilty yung sinasabi nga. So, they're still senators. When you say attend via Zoom, gano'n, sir? Or Depende na po yun. Ayoko po pangunahan ng Sandigan Bayan kung papayagan po sila o hindi. May mga request po sila. Nag-request po si Senator Jinggoy, Senator Marcoleta. Pero dapat po ang request, hindi po sa amin, doon po sa Sandigan Bayan. Pag papayagan sila, diwal na. Di ba? Kumbaga initiative nila pa rin dapat sa Sandigan Bayan. Exactly. Ang Sandigan Bayan, di naman namin pwedeng diktahan dahil nandun sila. Nasa kustodiya sila Sandigan Bayan, di naman po sa Senado. So kung papayag po ang Sandigan Bayan, pero
Hindi naman ho natin pwedeng diktahan. Ngayon, pag pumayag, then why not, di ba? Sabi ko nga, senador pa rin naman sila. Hindi pa naman sila nakukonvict. Napag-usapan ba yung possibility na court ang susulat sa Sandigan Bayan to allow those two senators to attend physically? Hindi pa namin napag-usapan. Yung nga yung sinasabi ko na next week pag-uusapan namin yan together with the minority members of the Senate. Hindi lang majority ang mag-decide yan, pati ang minority. When is that, sir, yung focus? Hopefully next week, siguro Wednesday. Sir, sorry, yung 10:30 na nire-request ni Senpix na maging impeachment trial. 10 a.m. pa rin po hanggang 3 o'clock. And then 4 o'clock po yung hearing para may 1 hour po i-rearrange yung mga tables and chairs. So decision na yun, na hindi nababago yung 10 to 3 and 10 to 3 po, hindi 10:30 to 3:30. Final answer yan, sir. Yun ang, kahapon sa caucus, yun ang pagkasunduan ng majority. 10 to 3. so bakit hindi kayo pwede mag-adjust na to 10:30? Ang problema ko kasi baka marami pong tatalakayin sa session. Marami itong tayo mga nakabinbin na batas. Baka pagiging natin 3:30 po yan, mga i-rearrange di 4:30 na po, 5 o'clock. So tama lang po yung 10 o'clock. Wala naman hong kumukontra. Pero kailangan namin ipaalam pa rin kaya siguro by Monday pwedeng tatalakayin ulit yung impeachment court. Okay. Then sir, consensus na dun sa gagawin ng utilities po ang mag-shoulder ng system laws? Ang pag-aaralan po namin, ay gusto po na Malacanang talaga matanggal po yung system laws. Actually, may text po sa akin na kung po pwede one hearing lang, then TWG, and then doon na po sa BICAM. Sabi ko medyo mahirapan po dahil katatanggap lang yata namin today ng mga bills na yan, i-file kahapon sa rules. So isang hearing pa siguro, then we'll go sa TWG. I mean, definitely. I mean, bakit mo ipapasa sa akin, sa atin, yung kalugian nila? Wala, hindi naman kailangan sila mag-absorb ng lugi. Lahat naman ng negosyo, may mga talo din, di ba? Hindi naman araw-araw na panalo ka. Yung mga tindahan, yung mga 7-Eleven, yung mga sari-sari store, yung may mga nag-shoplift, di ba? Sa mga supermarket. Pero ina-absorb nila yun. Hindi naman nila charge sa customer. Bakit ito? Yung sinasabi natin, unahin na natin. Kasi dalawang klase yung systems laws. Yung natural o yung technical. Parang yelo, natutunaw dahil sa sobrang init, yung tumatakbo na kuryente. Pangalawa, yung non-technical, yun yung ninanakaw, pilferage, yung tampering, metering, etc. Pinapasalo pa rin sa atin. Bakit nila papasalo sa atin? Di ba? Ninakawan sila. Bakit tayo? Parang sinabi yung tindahan, ninikawan. Magkukuha na siya ng gwardiya, tapos tayo magpapasweldo. Yun na nga, hindi ko maintindihan. Utilities po ang papa-absorb. Dapat po sila yun. Magkaroon naman sila ng losses. Dapat silang mag-absorb noon. Bakit po tayo? Tama yun, kanina rin, nagulat tayo sa Mindanao. Meron pa silang binabayaran na line rental dahil yung power daw galing sa ibang lugar. Kaya kailangan tumaas sila. Bakit magsasuffer ang usapan namin? Kung magkano yung kuha mo, yun lang babayaran namin. Wala na kaming pakialam kung saan mo kukunin yung kuryente mo. Dapat ganun, naka-maintain lang kung magkano yung binabayaran ko buwan-buwan. Bakit pati line rental, babayaran natin? Konting utot na lang, binabayaran natin. Lahat na lang. Baka pati hangin na, pati aircon na ginagamit sa opisina nila, babayaran pa natin. Huwag naman, di ba? I mean, for the past 25 years, we have already suffered at pinabayaan natin ito. This time, hindi na po pwede ito. Under my watch, alisin po natin yung systems laws. Marami pong tumatawag sa akin, sorry na lang po, mga distributors. Pero I already told them na, no, this is a mission at lahat ng tao, mga kababayan natin, gusto ko maalis na yung systems laws kasi it's really unfair. Actually, ang target ko na Malacanang by end of August wala na systems laws na yan. Sir, sino yung text po na para text po para i-expedite ninyo, sir? Yes, actually sa PLLO. So, must be Secretary Salceda. So August ang target. Ang soon, very, very soon, opo. Pero kanina sir, yung base sa pagtatanong ni SP, parang hindi sila ready, parang hindi siya ganun kadaling ma-implement. Kaya nga sir. po, I give them a marching order also na you have to do it, you have to fast track this.
Kailangan ho i-fast track ito. Hindi Sir, po may pwedeng mechanisms po ba sila nakikita na para hindi naman malog or mag-collapse yung industry in case lang na matanggal ito? Kaya nga po, unahin natin yung non-technical. Ito yung bat ho noon, aalisin ho yun. Kasi sige, sabihin na natin technical. Parang yelo nga po yung explanation na yan, di ba? Nag-order ka, restaurant ka galing sa ice plant. Natutunaw po yun dahil lalo po na traffic. Hindi mo naman pwedeng singilin yung kuan. Eh, syempre, dapat, pero yung non-technical, yung pag nanakaw, ninakawan sila, nag-jumper, bakit i-charge pa rin doon sa customer? Hindi naman lang kasalanan yun. Dahil we found out ito sa hearing na ito na ang dami palang sinisingil ho sa atin na dapat hindi naman po tayo magbabayad. Pero because of this IPIRA law, kaya nga po nire-review natin. Ang next po nating reviewin yung oil deregulation law dahil butas din po. Mantakin mo walang price ceiling. Kung magkano lang ang gusto nila, hindi pwedeng diktahan ng Department of Energy. Eh unfair naman ho yun, di ba? Sir, yung pong text sa inyo kanyo from PLLO, so you take it to mean po malaki yung Yes. bill? Yes. Parang August by cam? Hindi, ako lang nagsabi noon. Pero what I'm saying is definitely, kaya nga po maghihiring kami sa Friday morning eh. And then after that siguro mag-TTWG na ho kami. Next Friday. Pero maliit daw pala yon yung non-technical, maliit lang naman. Maliit lang naman. Kaya nagtataka ako yung sinasabi ng mga distributor, 70-80 billion na mawawala sila sa kanila. Hindi naman, bakit? Kasalanan ba natin yon, di ba? Kasalanan ba ng consumer yon? Eh, gusto nilang i-subsidize ng gobyerno. Eh, kung puro subsidiya na lang, negosyo nila yun eh. Ba't isa-subsidize, di ba? Yan ang pinasok mong negosyo. Dapat ready ka sa mga losses. Hindi yung ipapasa mo lagi. Napakagandang negosyo po itong generation and distribution po ng kuryente dahil wala kang kalugi-lugi. Yung lugi mo, papasa mo lang sa tao, ilagay mo sa bill niya. Doon po sa generation, dahil hindi naka-unbundle, hindi natin malaman kung magkano yung profit. Para din doon sa all the regulation law. Hindi natin malaman kung magkano yung profit ng mga gasolinahan. Dahil nga po, hindi natin makita. Lalagay lang doon yung cost sa mga gasolinahan per liter. Yun lamang po. Maraming salamat. Sir, may tanong si Mark. Sabi ni Sessions Park ng kanyang ebidensya, ilalabas daw niya sa susunod na Blue Ribbon. Kailan po kaya? Kailangan ho muna namin maitatag yung Blue Ribbon, yung mga members po, lahat. Di pa ho kami kompleto, kaya hindi ho pa pag-decide. Inaantay po namin yung minority na magsumite sila. Dahil nagpahiwatig naman na magbibigay po sila next week ng membership para mapag-usapan na ho ito. Kailangan po i-convene ho, pag-usapan ho, kasama po yung minority. Ano bang gagawin natin? Anong direksyon natin? Ito sinasabi ni Senator Ping, ano ba ito? I-hear ba natin? Kasi may pronouncement na po yung kay Senator Ping, final niya na po sa ombudsman eh. Tapos number 2, may pronouncement na po si Ombudsman Remulla na sinasabi niya, dapat hindi na nag-iimbestiga ang Blue Ribbon kasi baka sasalungat lang sa investigasyon nila. So pero kailangan pa namin, nag-usap kami ni Senator Wayne, kakausapin namin si Ombudsman Remulla para pag-usapan ito. Ano ba talaga? Kayo nang bahala. Kayo nang bahala dyan. Kung may mga itong lahat ng mga kaso, lahat ng hawak na, ibibigay na namin sa inyo. Ngayon, ang sabi ko, kung may mga bagong opisyal na naman, bagong mga personality, then that's the time na papasok tayo. Kasi yung pinapaimbestigahan nila, nandoon na eh. Yung nabanggit yung naghaharap po ng investigation. Is it the minority by not submitting the members? Yun ho yung pananaw ko kasi parang wala pa ho sila binibigay na names. Kaya nga po, ang promise naman ho yata kay SP na sasabit na po sila ng mga pangalan ng mga members nila. So if they don't submit, Hindi ho kami makapag-umpisa. parang ito. Saka last, kahapon may committee designations kay Senator Marcoleta and Chicoy. Supposedly to give their staff committee work. Pero si Senator Bato, bakit wala po siya binigay? I mean, we know the answer, pero ba't siya hindi po Hindi ko ho napansin kung hindi binigyan. Pero yan, napansin ko yun. Natural sobrang, hindi naman ho namin pwedeng lahat sa majority na lang. Kaya bigyan ho namin yung mga minority ng committee members siya ng chairmanship. Sir, kasama po dun sa lilinawin niyo sa ombudsman kung sila nang bahala dun sa tagit na issues na sinasabi. Na-file na ni Sen Ping yun eh. Pero kakausapin ko si Sen Ping, ano ba talaga, gusto mo mag-hear pa ba tayo rito? Kasi tatagal lang, mas mabilis na yun eh, di ba? Nasa ombudsman na kami dito,
mag-iimbestiga pa, tsaka yung findings namin, sasabit natin sa ombudsman. Parang sabihin mo, imbis na straight yung ginawa mo, lumakad ka, kumanan ka muna, tapos kumaliwa, hahaba lang. Kaya nga gusto ko linawin, kasama ko si Sen. Win next week, para pag-usapan namin ng ombudsman. Kasi alam ko, marami tayong imbestigahan ng mga anomalya. Pero dito sa flood control, sinabi na po ni ombudsman na Boying, sila na po ang bahala. Dapat hindi na po nakikialam ang Blue Ribbon. Which may punto naman po siya. Kaya nga po, pag nabuho ito, imimit ko po lahat, pati yung minority ng namin, ano ba talaga ang direksyon natin? Shall we continue to investigate or shall we just leave it to the ombudsman? Pero ano prefer nyo, sir? Kasi pagka sa ombudsman, mga testimony, Chismis yung doon ka sa telenovela. Bakit hindi naririnig ng tao? Ang dapat ang importante kung mapapanagot yung tao, yung accountability. That's what is important. Kasi dito po napapansin ho natin, ang dami pong trabaho. Meron po tayong impeachment trial, di po ba? Meron po tayong mga nakabinbin na kaso. Pero sabi ko, willing naman ho kami. Kaya nga po, gusto ko pong i-convene na po yung Blue Ribbon immediately para po pag-usapan po namin ng majority at saka minority members ano ba ang direksyon natin. Gusto ko pong hingin din yung kanilang side kasi sila po nagsasabi hindi nag-iimbestiga ang Blue Ribbon. Ngayon gusto ko marinig ang side nila. Ano ba ang direksyon? Nagsabi na po ang ombudsman, sila na mag-iimbestiga, wag na makialam ang Blue Ribbon. Pero kami, gusto ko ho, kung may mga bagong personality na naman na sabit po sa flood control na naman or other farm to market or other infra projects, then we'll investigate again, di po ba? Pero ngayon, nandun na po lahat sa ombudsman eh. Pati yung kay, yung nireklamo ni Senping sa Taguig, nasa ombudsman na rin, bakit namin i-hear pa rito? Pero pagkausapin ko po, kailangan po ng consensus ng majority at saka ng minority po na members po ng Blue Ribbon. Thank you po. Have a nice weekend. Ombudsman na nga ng